Thank you very much. And now, sabi nga natin kanina, live tayo. May mga questions tayo coming from our online world. So this is Okay. a question from Facebook. Ang question is, if you were to remake your previous show or movie, what would it be and why? Kung may chance kang mag-remake. Ulitin? I would, siguro ang sarap din ulitin yung sana maulit muli yung first ever teleserye ko. Kasi parang ano yun na in love ako po si isang babae and kaso kukunin na siya ni kamatayan. Kukunin na siya ni kamatayan and ako lang nakakita kay kamatayan. Nasa akin po yung relo para mag-turn back yung time. I would love to do that again kasi ang ganda ng konsepto. And syempre, 17, 18 years old ako noon. So parang hindi po maayos at maganda yung trabaho ko pa noon. So Hindi ka satisfied? Hindi ako satisfied eh. Kasi wala na akong magawa dahil tapos na. But that would be a nice project to do. Tayong dalawa, of course. Tayong dalawa. Ang sarap din, if alam mo sa totoo lang, kahit hindi, actually, sinabi nga namin ni Jake to eh, and I think si Coco, sabi, ang sarap na i-remake ng ibang artista or mga ibang tao kasi ang ganda po ng mga character doon. So, yan. Kung may nakikita kang mag-remake nung Sana Maulit Muli, meron ka bang idea kung sinong bagay dun sa roles na yon na ginampanan mo? Alam mo, siguro si JM tsaka si Fiang. Yeah, yung mga young ones. That would be, kasi nasa ganong edad, ilan taon na ba sila? 19. More or less, parang mas bata pa kami doon nung ginawa PBB namin. rin, PBB din sila. Ikaw din. Oo nga, JM Fiang. Oh. Pero it's more of the nakikita ko sa trabaho nila. So, yun. Pwede. Ooh, nice. Okay. Now let's go to our next question from Sir Eugene Assis of People's Journal. Hi, Ayun na po siya. Hi. Tonight. Hi, Je. Parang lahat yata ng mga roles mo nagustuhan ko sa movies, but I cannot forget yung sa On the Job with Joel Torre. Grabe yun. At saka yung medyo nasa spectrum na budoy, alam mo yun. So, mayroon pa ba na gusto mong gawin? Parang lahat na ng karakter na gawa mo na eh. Naku, wag naman po sana. Ibig sabihin, tapos na po ang career ko kung nagawa ko na pa. At sana hindi ko pa. Lagi naman yung next role ko is always my dream role or I try to make it my dream role na kahit gano'ng kaliit o gano'ng kalaking yung character, I always try to make it as interesting as possible. Yung kahit, di ba? So, marami pa akong gustong more than the character, yung mga kwento. Yung mga kwento po, marami pang kwento na pwede. After ito, diretso pa ako sa ABS kasi may mga ipipresent pa ako ng mga ibang proyekto na gustong gawin. Wow. Yeah, so marami pang kwento. And ang goal ko po lagi is, sana po lagi may social awareness. Kasi doon ako naniniwala talaga yung may matututunan yung audience natin. Kasi marami na tayong mga kwento na love story or kung action man. Pero yung may mauwi sila, yung parang, parang nangyayari yan ngayon dapat pala ganitong gawin. Or nangyayari pala yan, yung lagi may tanong, yun yung mas doon po ako nagfo-focus. Kasi yung character, nasa artista na yan kung paano mo pagandahin Diba? And of course, the writers. But I want to tell stories na hindi alam ng karamihang Pilipino. At I'm excited for 2026 dahil marami po kayong makikita. Okay. Tapos, pwede bang, hindi naman very personal, pero medyo parang personal na rin. Okay, parang pero hindi kayo sure kung gaano ka-personal. Sige, tingnan natin gaano ka-personal to. Hindi na lang po kami malalim? Okay? Anyway, nag-ano ka naman, you admitted na you're single now, right? Okay. So, Medyo personal nga yan. oh, yeah. So, how is it being single? How is it being single? It's been okay. Siyempre, I mean, marami namang ito po ay focus ako sa growth as a person and building sa career ko and building sa pagkatao ko dahil wala naman siguro perfectong tao. So, being single right now is I'm taking time talaga to absorb yung para pag-aralan kung ano bang mga pwede ko pang improve bilang isang tao. As a person. As a person. But are you looking forward to another relationship
Am I Ever. looking forward? Yeah, I have to this be year or I have to next be year? the best possible person bago ako pumasok sa ganung relationship ulit. Okay. Thank you very much. Thank you. Medyo personal yun, ha? Very accommodating. Jean! Gusto ko At saka nagpalakpakan lahat sa personal question. gusto ko yung are you looking for the Hindi relationship kayo this nagpalakpakan year? sa mga proyektong gagawin ko, pero doon kayo nagpalakpakan, ha? Tsaka alam mo, Jay, yung sinabi mo kaninang, alam nyo, bored na kayo sa pagka-celebrity ko, alam nyo na lahat. Alam mo, nung tinanong yung question na yun, lahat sila naglabasa ng cellphone. So, I beg to disagree. Lahat kami interesado Pero pa rin sa pagka-celebrity mo. Diba? So, I guess interesado pa kayo. Pero kinabahan ako doon. Pero thank you so much, Sir Eugene. Oo. Okay, now let's go to Franz Sahorda. Hi, Kuya Jay. Ayan. Hindi kita tatanungin ng personal. Diyos lang. Na-bore na sila. Oh, tanggal na. Hindi, kasi nakakausap. Hindi. Kuya Jay, first question. Balik lang ako ng konti sa Sins of the Father. So, okay. So, congratulations on that. Napagtagumpayan. Tapos minsan nandun ka sa set. Alam mo Alam mo gano'ng yan. kahirap yung mga pinagagawa natin doon, di ba? Yes. So, my question would be, ano yung bit-bit mo sa experience mo sa Sins of the Father na ano yung mga takeaways mo from your experience sa Sins of the Father na alam mo magagamit mo sa mga susunod na proyekto pang gagawin mo? Especially sa directing. Ganun. Marami. Ang dami kong natutunan kay FMR. Of course, nandun ka sa set. Alam mo gano'n siya ka-passionate. Yes. Kung gano'n kamahal niya yung craft natin. Bawat pyesa ng camera, alam niya. Audio, alam niya. Alam niya yung kulay na dapat ganito. Habang nagdidirect siya, alam niya yung editing points niya. And yun yung medyo nakuha ko talaga nung nagdidirect ako. So, kung mga eksena na ako gumawa, alam ko na kung saan ko puputulin. So, kasama rin ako sa editing. Pumunta ako sa ABS para mag-edit din. So yun. As a director, ang dami kong pero ang dami kong nakuha ang aral talaga. Kahit kina Direk Bijoy, sina Direk Avel, ang dami kong natutunan. And if may konting advice ako sa mga up-and-coming ones, is be a sponge. Dapat lagi kayo nag-absorb. Kahit sa cameraman, ang dami kayong matututunan doon. Panurin nyo kung paano sila gumalaw. Audio, lagi nakaupo, pero may ginagawa yan. May ginagawa yan, di ba? Pag-aralan nyo, art depth, pag-aralan nyo lahat. Yan, hindi naman kailangan nandun kayo sa tabi nila. Pero ibig sabihin, be a sponge. Absorb. Ayan, so nabanggit mo na yung mga young ones. So ngayon, 20 years after, kasi di ba, you're celebrating the 20th anniversary, and 20 years PBB is still going on. Ngayon, teen edition kayo noon, ngayon Gen Z edition. So my question would be, well, I don't intend naman to compare, pero ano yung pwede mong, bukod sa, yung ano yung pwede mong, mas ano sa kanila ano yung pwede nilang gawin or ano ma-advise mo sa kanila what they should do inside the house? Kasi I think Inside the house? Nako. Kasi- Walang advice para doon kasi dapat, yung sa amin, kung sino ka lang talaga eh. Honestly, pagpasok ko doon sa PBB 20 years ago, yung unang araw, dalawang araw, doon mo mapapansin yung camera. Pero mga ilang araw after that, wala na ako napapansin. Hindi ko nakita yung mga, kasi meron kaming salamin nun eh. Di ba, may salamin, two-way mirror yon. At alam mo naman sa likod may cameraman. Tapos may mga camera na parang mga CCTV. Ano ba tawag sa ganong camera ngayon? Yung RCO. Sumusunod sa'yo yan. Pero, syempre, yung first day ko, sa batch namin, ako yung unang pumasok sa loob eh. Ako yung unang pumasok sa loob. So, pagpasok mo pa lang, mararamdaman mo na nakasunod sa'yo. Pero after mga ilang araw, wala na. At saka wala ka ng pake. Mas interested ka na dun sa mga kausap mong tao, nagbabanding kayo. Ako, may nag-trending sa TikTok nung isang araw, muntik ako ma-evict kasi tulog ako ng tulog kahit saan. At totoo yun. Naggalit sa akin si Big Brother kasi muntik ako ma-evict dahil sa tulog ko. Ganun ako ka-komportable na. Just be you. Just be you. I mean, I haven't seen yung mga episodes ngayon. I don't know kung ano yung theme ng PBB ngayon. Pero nung sa amin, ang advice ko rin just kung sino ka talaga and enjoy. And enjoy. Kasi, tinan mo, 20 years later, yun pa rin pinag-uusapan natin. Ang bilis lang talaga ng panahon. Hindi ko na mababalik yun. Diba? Enjoy lang. And last question, Kuya Jay. Kuya Jay, hindi. How would you describe 2025 for you? Oh, wow. As a year-ender question. And A year-ender question. Alam mo, honestly, grabe. Grabe tong 2025.
sabi nga si Papa God will give you so many blessings, pero at the same time, He will give you so many challenges. Siguro, as an actor, as a celebrity, and as a person, yung totoong tao, ang daming kong natutunan itong taon na to. Marami pong mga magaganda at mga hindi maganda nangyari. And I take everything and I try to learn from everything. And my main focus ngayon, lalo na po pagpasok ng 2026, is yung growth. Growth as an actor, as a producer, as a director, but most importantly as a person, kasi yun naman ang pinaka-importante sa akin, is maging mabuting tao. But yeah, I've seen you personally sa Sins of the Father, how you do things. Congratulations. Salamat. Gerald. It was a great- Congratulations. Salamat. po. Thank And you, all the best on Reconnect. Thank you. Manood Thank ka, ah. you. Thank you, Alright. Fran Sahorda. And now, let's go to our next friend from the media, Janice Navita of Bulgar. Yan, ito. Gano'n ka-personal din to. Alam ko na to. Diba? Tingnan natin, tuloy Ate yung Janice. Hindi na tayo nag-iwalay, ha? Long time no see ka, Gerald, di ba? Kapit, guys, kapit. Grabe kayo. Hindi, Jay, ito lang naman tanong ko kasi nabanggit mo kanina, di ba? Grabe sa taas talaga may screening ng question. Hindi, nabanggit mo kasi, Jay, di ba, na minsan di-disconnect ka talaga, namumundok ka para magkaroon time for yourself. So, ang question ko lang, Yes. Ano po yung question? Ayun. May sinasabi si Gerard. Ano yun? Okay, go. ako, test na makalimutan ko tuloy kasi. Ayun, nakalimutan niya raw yung tanong. Iba yung Naghang powers ako. ni Ate Tess. Grabe si Tess. Hindi, Je, sa tingin mo ba, ito na lang muna yung second question ko na nga lang. At talaga promise, nakalimutan ko Di, siya. you were saying about nagdi-disconnect. nadidistract Pag namumundok siya, nagdi-disconnect siya. Oo. Nadi-disconnect ka. Ano nga sinabi ko sa'yo, Tess, kanina? So, ito po ang proof na live po kami ngayon. Opo. Kakaloka. Mamaya, ano ko. Hindi, ito na lang muna. Hindi, dito na lang muna sa second question kasi nabanggit mo nga rin, Je, na kanina. Parang if you're going to enter another relationship, di ba? Parang feeling mo kasi, dapat better person ka na. And you always tell naman everybody na gusto mong maging mabuting tao. Feeling mo ba may kulang pa sa'yo? May mga nagagawa kang pagkakamali na you want to improve pa sa next relationship mo? And ano yung mga yon? Opo, pero hindi ko na po isa-isahin yun kasi syempre, ano ko na yun eh, personal ko na yun eh. Gano'n ka personal nga eh. It's very personal para sa akin yan and it's very, napaka-importante sa akin yan. Kaya hindi ko man may i-share sa inyo, but of course, maraming pang kailangan kong i-improve as a person. Yung hindi nyo nakikita behind the camera. Wala naman perfectong tao. I don't know kung meron dito sa inyo. Baka kayo po. Oh, nobody's perfect. Nobody's no? perfect. But I'm always, there's so much na kailangan ko pang matutunan. And be a better person. Pero, pag sinabi ko personal yan, hindi ibig sabihin na wala kayong karapatan na. It's just, sinasabi ko personal yan kasi inaayos ko pa. So, pero ready ka naman kung sakali na sabihin sa lahat. Oo. Na? Yung mga kailangan mong i-improve kapag naano mo na. Wala akong plano at hindi ko naman talaga sasabihin kasi ako yun eh. Ako to eh. Diba? Kung meron kayong gusto itanong sa akin sa pagdidirect or karapatan nyo yan and I owe that to that. But pag may mga matitira para sa akin. Ito na, naalala ko na yung first question ko. Naalala mo na? Okay. Yes. Sabi ko nga, di ba may times na nagdi-disconnect ka? Pwede bang malaman kung ano ba yung mga most hurtful words na natanggap mo in your 20 years in showbiz na nagtulak sa'yo para mamundok, mag-disconnect minsan? No. Walang words. Walang words ang makakasakit sa akin kasi I'm also hard on myself in terms of sa trabaho ko. Kumbaga, walang but alam mo, sa 20 years ko na sa negosyong ito, kung anong tingin sa akin ng isang tao, kung ayaw sa akin ng isang tao, kahit anong gagawin ko, hindi ko na mababagong isip. At hindi ako buhay, hindi ako pinaanak ng nanay ko
para maging okay doon sa taong yun na hindi ko kilala. Di ba? Lalo na po ngayon. That's why ginawa ko rin tong reconnect. Kasi nga, yung social media, wala na eh. Wala na. Kung anong gusto nang sabihin ng tao. Kung anong, sinabi ko nga sa ito eh. Kung anong balita na gusto nila ibalita. Kung anong fake news ang gusto nila sabihin. May karapatan na sila eh. Kaya ikaw bilang artista or celebrity, huwag na i-stress yun. Huwag na i-stress yun kasi opinion nila yan. Gawin mo lang yung best mo araw-araw. Darating ka, ano ka sa mga tao, magtrabaho ka na marangal at ng patas, you'll be okay. But may mga tao na hindi mo talaga mapapasaya. Kahit anong gawin mo, kahit ikaw hindi mo mapapasaya. So, sa totoo lang, hindi ko yan, kung gusto ko mamundok, hindi dahil sa ganong, it's because sa personal reasons ko or gusto ko ng katahimikan. Ayaw ko mabasa kung ano sinusulat mo tungkol sa akin. Hindi. Joke lang, Ate Janice. Pero alam niyo na yan. Ako naman, pagdating ko naman sa inyo sa media, never ako nagkaroon ng sama ng loob or ganyan. No, I love you guys. Kasi kayo ay malaking parte ng career ko at sa mga proyekto ko. Alam ko naman, may mga, and 20 years later, siguro, kaya ko na sabihin kung ano yung mga tanong na gusto kong sagutin. Hindi. Karapatan ko rin yun eh. But, yeah, just kung may mga kung may mga nanonood ng mga batang Star Magic na, wag kayong mag-focus doon. Focus lang kayo sa trabaho, kung anong pwedeng mong madala kumbaga, what you bring to the table. Pag may narating kayong isang status, wag niyo rin kalimutin yung mga kasabay mo. Or give, tumulong kung kaya. But, yun lang. Sana may sense yung sinabi ko. Yeah, full of wisdom. And for that, I love you, Gerald. Sobrang personal yun, ha? Gerald and Janice, may bago po tayong love team. Naku, malilink ka sa akin. Abangan ang headline, Janice Navida of Bulgar at Gerald Anderson. But thank you so much, Miss Janice Navida. Andito ka every month sa Star Magic Spotlight Press Con. Thank you po. Okay, so meron pa po ba tayong mga magtatanong? Okay, so mukhang okay na tayo, guys. Busog na tayo sa lahat ng info about the latest happenings sa life ni Gerald Anderson. So Gerald, before we let you go, do you have a final message to all of your supporters for their 20-year support to you? O baka may mga bago rin na nagsusupport sa'yo? They're watching right now. What's your message? First of all, thank you sa Star Magic. Maraming salamat for this. Like I said kanina, everyone na naging part sa career ko, sa journey ko, sobrang nagpapasalamat ako. All the experiences, good and bad, all the failures and success, I'm always thankful for that. Sa lahat ng supporters ko mula nung 17 years old ako hanggang 36 years old, marami pong salamat. Mahal ko kayong lahat. Sana po, ngayong Pasko, December 25, isang entry po sa MMFF. Sana po ay makanood kayo sa sinihan. Promise po, maganda po yung mensahe na gusto namin iparating sa inyo. So sana ngayong Pasko ay masama yung buong pamilya, manood kayo ng Reconnect. And of course, Merry Christmas po sa inyong lahat. Okay, thank you very much. Honestly, one of the most hardworking, one of the nicest people in the industry, Gerald Anderson. Thank you so much for dropping by. And sa lahat po ng nanonood, maraming salamat dahil sinasamahan niyo kami every month dito sa Star Magic Spotlight PressCon. Our next episode and the last episode of the year will be on December 10. So sana po ay tumutok din kayo dyan. May mga makakasama din po kaming mga iba pang MMFF artists dyan sa December 10 episode. But for now, again, we're reminding everyone, Reconnect this December 25 na po. Maraming salamat. Once again, Star Magic Spotlight PressCon with Gerald Anderson. Thank you so much for watching. I'm Ai de la Cruz. Bye, guys. Happy holidays.